Lumaki si Ariana Valderrama na nasa kanya na ang lahat. Karangyaan at isang pamilyang tinitingala ng marami. Ngunit sa likod ng marangyang pamumuhay, isang maling desisyon ang naging dahilan upang maglaho ang lahat ng mayroon siya. Nang mabuntis ng lalaking mahirap ngunit minahal niya, walang pag-aalinlangan siyang itinakwil ng sariling ama. Tinanggalan siya ng apelido, mana at karapatang matawag na anak. Iniwan niyang luhaan, tanga ng pag-asang sapat ang pag-ibig upang harapin ang lahat ng pagsubok. Ngunit ano ang gagawin niya kung ang taong inaasahan niyang sasalo sa kanya sa lahat ng yon ay magiging dahilan pa para mas lalong maging miserable ang kanyang buhay? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang kwento. Ma'am Ariana, gising na po kayo. 5:00 na po. Magalang na sabi ng kasambahay na pumasok sa kanyang silid. Dahan-dahang iminulat ni Ariana ang mga mata. Hindi pa man siya tuluyang nagigising, alam na niya ang kasunod na mangyayari. Napabuntong hininga siya habang nakatitig sa puting kisame ng napakalawak niyang kwarto. Napakaganda ng silid. Malaking kama. May walk-in closet. May sariling balcony na tanaw ang malawak na hardin. Pero para kay Ariana, isa lang yung napakagandang bilangguan para sa kanya. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit sa bintana. Sumalubong sa kanya ang ginintoang sinag ng araw habang unti-unting nagigising ang buong mansyon ng mga Valderrama. Napakalawak ng bakuran, may fountain sa gitna at mga hardinero na nagdidilig ng halaman. May mga bodyguard na nagroronda. May mga luxury cars na nakahanay sa garahe. Lahat ng tao sa labas ay siguradong maiinggit sa buhay niya. Marahan niyang ipinikit ang mga mata. Kung pwede lang sanang mamuhay ng normal, yung gigising ako dahil gusto ko, hindi dahil may schedule. Papasok ako sa school na ako ang pumili. Makakapagpinta ako buong araw nang walang nagsasabing sayang ang oras. Ngunit gaya ng dati, mananatili na naman yung isang simpleng pangarap. Pagkababa ni Ariana sa dining hall ay agad niyang nakita ang buong pamilya. Nasa pinakadulo ng mahabang mesa ang kanyang ama. May binabasa ito sa iPad habang umiinom ng black coffee. Katabi naman ito ang kanyang ina na tahimik na nagbabasa ng fashion magazine. Sa kabilang banda, masayang kumakain ang nakababatang kapatid niyang si Sofia habang kinikwentuhan ang kanilang ina. Good morning po. Mahina niyang bati. Tiningnan siya ng kanyang ama. Hindi man lang siya nilingon ng kanyang ina. Sa halip, kay Sofia ito lumingon. Iha, tuloy mo na lang ang pagkain mo. Mamaya samahan mo ako sa butik na sinasabi ko. Ibibili kita ng bagong dress. Agad na lumiwanag ang mukha ni Sofia. Really, Mom? Thank you. Napangiti ang ginang. Samantalang si Ariana, tahimik na lamang na naupo sa kanyang upuan. Hindi na yun bago. Hindi niya maalala kung kailan siya huling niyakap ng kanyang ina. Palagi namang si Sofia ang pinapabura nito sa kahit na anong bagay. Minsan, naiisip ni Ariana kung may nagawa ba siyang mali. May kulang ba sa kanya? Hindi niya makuha ang pagmamahal nito. Minsan, iniisip niya na hindi siya nito anak. Pero malabo dahil magkahawig naman sila. Mas kamukha niya ang kanyang ina kaysa sa kanyang ama. Ariana! Tawag ng daddy niya. Agad siyang tumawid ng upo. Yes, Dad. Na-review mo na ba ang financial reports ng Valderrama Corporation na ipinadala ng secretary ko kagabi? Natigilan siya. Hindi pa man siya nakakapag-almusal. Trabaho na agad. Opo, mas bumaba po ang export sales natin sa Europe ng 5%. Kung hindi maagapan, baka maapektuhan ang expansion plan natin next quarter. Hindi agad nagsalita si Emilio. Maya-maya'y marahan itong umiti. Mabuti at madali mo nang naiintindihan. Tama lang na habang bata ka pa, na-expose ka na sa negosyo. Nagsimula na siyang kumain. Ayaw niya naman yon, pero wala siyang magagawa. Bilang panganay na anak ni Emilio Valderrama, siya ang tagapagmana. Kailangan niyang matutunan ng lahat. Maya-maya'y nagsalita naman ang kanyang ina. Emilio, bakit ba si Ariana lang ang tinetrain mo na mamahala ng kumpanya?
Capable din naman si Sofia. Ibinaba ni Emilio ang tasa ng kape. At ano, magkakalat na naman siya ron. Isa pa, hindi rin naman siya ang magmamana ng negosyo. Mas maiging si Ariana ang mas pagtuunan ng pansin. Mas ginagawa niya ng maayos ang responsibilidad niya. So far, bilang lang sa daliri ang disappointment na naibibigay niya sa akin. Pero si Sofia, hindi ko na mabilang at ayoko nang isipin. Hindi na nagsalita si Ariana. Hindi na siya tumingin. Kahit naman hindi siyang nagsabi ng mga salitang yon, siya ang sisisihin ni na Imelda at Sofia. Ganoon sa bahay na yon. Hindi man siya palaging pinapaboran ng kanyang ina. Nandyan ang papa niya palagi. Iniisip niya na kaya siguro ganoon si Imelda sa kanilang magkapatid, hindi pantay ang pagtingin. Gayunpaman, para lang naman sa negosyo kung bakit siya ang palaging pinapaboran ni Emilio. Kasi inaasahan si Ariana na gumawa ng maayos. After your classes, pumunta ka sa office. Ipapakilala kita sa board members para maasahan na nila na ikaw na ang papalit sa akin in the future. Saad ng kanyang ama. Nanikip ang dibdib ni Ariana. Dad, hindi ba po parang masyado pang maaga? Kumunot ang noon ni Emilio. Anong maaga? Wala namang magiging ibang tagapagmana kundi ikaw. Ipakilala man kita o hindi, ikaw lang din naman ang aasahan nila, Ariana. Gusto niyang magsalita at tumanggi. Pakiramdam niya kasi, ang pagiging tagapagmana niya ang mas lalong nagdidiin sa hindi nila pagkakaunawaan ni Sofia. Pero alam niyang wala rin namang mangyayari. May gusto ka bang sabihin? Malamig na tanong ni Emilio. Napayuko si Ariana. Wala po. Muling nagpatuloy ang kanyang ama sa pagsasalita. Habang bata ka pa, dapat natututo ka ng mamuno. Hindi pwedeng emosyon ang pairalin sa negosyo. Tumango lamang si Ariana. Pero sa loob-loob niya, hindi niya naman gustong mamuno. Hindi niya naman gustong maging CEO. Ngunit nanatili yung mga salita sa isip niya. Hindi kailanman lumabas sa kanyang bibig. Biglang tumawa si Sofia. Dad, hindi na po talaga ako papalpak. Ako naman pong isama niyo minsan sa office. Hindi man lang tumingin si Emilio. Kapag handa ka na. Pero sa ngayon, marami ka pang dapat aralin. Nanlumo ang mukha ni Sofia. But, Dad, ready naman ako. Sabihin mo sa akin yan kapag kaya mo ng pantayan ang kakayahan ng ate mo. At alam nating lahat na hindi pa, Sofia. Kaya huwag mo na akong kulitin tungkol sa bagay na yan. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Sofia. Nawala ang ngiti nito at masama namang tumingin kay Ariana. Hindi na lang niya pinansin. Palagi namang ganon. Parang kasalanan niyang siya ang pinuri. Parang siya ang dahilan kung bakit hindi sapat si Sofia sa paningin ng kanilang ama. Hindi niya gusto ang ganoong sitwasyon. Hindi niya kailanman hiniling na ikumpara sila. Ngunit taon-taon, araw-araw, paulit-ulit yung ginagawa ng kanilang ama. At sa bawat paghahambing, mas lalong lumalalim ang pagitan nilang magkapatid. Of course, tumawa ng mapakla si Sofia. Bakit pa nga ba ako magtataka? Si ate naman kasi ang paborito. Palagi namang si ate. Tumayo ito mula sa upuan. Baka nga hindi na ninyo ako kailangan dito. Kahit isang beses, hindi mo naman po ako binigyan ng pagkakataon na patunayan ng sarili ko, Dad. Malakas nitong itinulak ang upuan bago tuluyang umalis. Sofia! Tawag ni Imelda sa kanyang kapatid. Tahimik na napabuntong hininga si Ariana. Gusto niyang habulin ng kapatid. Ipaliwanag na hindi niya inaagaw ang kahit ano. Na hindi niya gusto ang espesyal na pagtingin ng kanilang ama. Na kung maaari lang, ibibigay niya rito ang lahat ng responsibilidad na ipinapataw sa kanya. Pero alam niyang hindi rin yun paniniwalaan ni Sofia. Sa mata nito, kalaban si Ariana. Parang hindi siya kapatid. Tapusin mo na ang almusal mo, Ariana. Mahaba pa ang araw natin. Saad ni Emilio. Tahimik na lang siyang tumango. Isang araw, pumunta si Ariana sa isang outreach program. Kailangan kasi para sa isang subject nila. Mainit ang sikat ng araw nang huminto ang minibus sa harap ng isang maliit na covered court. Tahimik na sumilip si Ariana sa bintana. Masisikip ang mga eskinita.
May mga batang nagtatakbuhan habang nakayapak. May mga nanay na nagkukwentuhan sa labas. Guys, bilisan natin! Sigaw ng student coordinator. Marami nang naghihintay ng mga bata. Sunod-sunod na bumaba ang mga estudyante. Bit-bit nilang school supplies, coloring materials at mga kahon ng pagkain. Tahimik na sumunod si Ariana. Hindi siya sanay sa ganoong klase ng outreach program. Kung tutuusin, ayaw siyang payagan ng ama niyang sumali roon. Ngunit bahagi yon ng community engagement requirement ng kanilang paaralan. At kahit gusto ng ama niyang ipa-exempt siya, tumanggiyang din. Kaya wala na itong nagawa. Habang naglalakad si Ariana papasok ng covered court, napangiti siya nang makita ang mga batang masayang kumakaway. Ate! Ate dito po! Ate ang ganda mo! Napatawa siya ng mahina. Salamat! Sobrang simple ng mga bata. Walang pakialam kung sino ang mga ito. Para sa mga batang yon, isa lamang siyang ate na mabait. Habang inaayos niya ang mga school supplies sa isang mesa, may batang lalaki ang tumakbo papalapit sa kanya. Ate, marunong ka po bang mag-drawing? Napatingin si Ariana. Oo, marunong naman. Talaga ate? Pwede mo ba akong turuan? Pangarap kong maging artist. Yung kapitbahay namin, artist ang tawag sa kanya. Magaling pong mag-drawing. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ni Ariana. Artist? Yun din ang pangarap niya. Ngunit hindi niya kailanman nasabi yon ng malaya. Sakto naman, may lalaking lumapit sa bata. Nako, Carlo, huwag kang mang-abala. Nakakahiya. Napatingin si Ariana sa lalaking maaliwalas ang mukha. Sa kabila ng pagiging brusko nito, isang simpleng puting polo shirt at kupas na maong ang suot. Hindi ito kasing porma ng mga lalaking ipinapakilala ng kanyang ama. Pero may kakaibang gaan ang ngiti nito. Pasensya na po, sabi ng binata habang kinakamot ang batok. Makulit talaga yan. Napailing si Ariana. Hindi naman. Lumapit ang binata at inilahad ang kamay. Noah Reyes nga pala. Sandaling natigilan si Ariana bago unti-unting inabot ang kamay. Ariana, nice meeting you, Noah. Ngumiti si Noah sa kanya. Nice meeting you din. Volunteer tutor ako ng mga bata rito. Sa ibang school ako pumapasok. Sa malaking universidad kayo galing, hindi ba? Mukhang ang dami niyong pakulo. Siguradong matutuwa ang mga bata. First time mong sumama rito? Tumango siya sa binata. Yes, ang daming ang bata. Mahinang tumawa si Noah. Mga uhugin lang ang mga yan. Pero hindi nangangagat ang mga batang yan. Kapag pinuna sa'yo ang sipon, sabihin mo sa akin. Hindi niya namalayang napangiti siya. Natawa lang ulit si Noah. Ang cute mo naman tumawa. Ang liit ng boses. Napakagatlabi si Ariana. Hindi ako madalas tumawa. Salamat sa pagpapatawa sa akin. Bahagya itong natigilan at mataman siyang tiningnan. Ang ganda-ganda mo. Dapat tumatawa ka palagi. Naputo lang ang titigan nila nang tawagin na si Ariana ng kanyang mga kasama. Pero kahit abala na siya at nasa likod lang si Noah, nagpapalitan sila ng mga ngiti. Bandang hapon ay namigay na sila ng mga pagkain. Tumulong naman sa kanya si Noah sa pagbubuhat ng isang kahon. Ako na, parang mababali ng likod mo. Napanguso si Ariana. Malakas naman ako. Hindi ako naniniwala. Makinis, maliit, maputi ang mga kamay mo. Sayang naman kung magagasgasan. Kaya ako na, mahal na prinsesa. Kumindat pa si Noah sa kanya, sabay tawa. Napatingin siya sa sarili niyang kamay. Napanguso si Ariana dahil maputi at makinis nga ang mga yon. Halatang hindi sanay sa mabibigat na trabaho. Nang matapos ang outreach hanggang pagliligpit, tinulungan sila ni Noah. Palagi itong nakadikit sa kanya at hinahayaan niya lamang. Alis na yata kayo. Sakay ka na, Ariana. Nakangiting sambit ni Noah. Napalingon siya sa bus bago muling tumingin sa binata. Nakatira ka lang around the area, hindi ba? Bahagyang natawa si Noah. Bakit? Bibisitahin mo ba ako? Well, siguro. Ngayon lang tayo nagkakilala but I think you're a good person naman. Gusto kitang maging kaibigan. Mataman siyang tiningnan ni Noah. Maya-maya'y kumuha ito ng ballpen. Nagulat na lang siya nang hilahin ng binata ang kanyang kamay. May sinulat itong number sa kanyang palad. Mukhang hindi ka naman pasmado.
Kung pasmado yan, isave mo na agad sa cellphone mo para hindi mabura. Number ko yan. Noah Reyes. Tawagan mo kapag kailangan mo ng kausap. Umawang ang bibig ni Ariana. Wala pang lalaking nangahas na gumawa sa kanya ng ganon. Nakakagulat, pero hindi naman naging bastos para sa kanya. Nang umakyat siya sa school minibus, tinanaw niya ito sa may bintana. Nakatingin ito at kumaway sa kanya. Bahagyang napangiti si Ariana. Masaya na nakilala niya sa saglit na oras na yon si Noah. Nang umandar na ang bus, tiningnan niya ang kanyang palad. Nilagay niya agad sa contacts ang number nito. Noah Reyes? Basa ni Ariana sa pangalan nito. Ano namang sasabihin ko kung tatawagan o message kita? Mahina na lang tumawa si Ariana. Kasi pakiramdam niya, ang isang araw na pagkakalapit nila, hindi na masusundan pa. Lumipas ang ilang linggo matapos ang outreach program. Paminsan-minsan, naiisip pa rin ni Ariana si Noah. Hindi naman niya ito to next. Ilang beses niyang binuksan ang contact number nito sa cellphone. Ngunit sa huli ay isinasara niya rin yon. Ano bang sasabihin ko? Hello? Naalala mo pa ba ako? Nakakahiya naman. Baka abala ito. Baka nakalimutan na siya. Kaya hinayaan niya na lang na manatiling tahimik ang lahat. Hanggang sa isang tanghali, katatapos lamang ng lecture ni Ariana. Bit-bit niya ang ilang libro habang naglalakad sa hallway ng campus. Abala ang mga estudyante. May mga nagmamadaling pumasok sa susunod na klase. May mga nagtatawanan at mayroon ding mga empleyado na naglilinis ng paligid. Hindi na niya napansin ang isang taong papalikurin sa kabila. Aray, napaatras si Ariana at napabitaw sa mga dala niyang libro. Pasensya na. Sorry, miss. Bulalas naman ng lalaki. Pero pareho silang natigilan nang makita ang isa't isa. Gulat na gulat siya. Samantalang ito, natatawa habang nakatingin sa kanya. Ariana? Noah? Hindi siya lubos na makapaniwala. Nakatayo sa harapan niya ang binata. Ngunit hindi na ito nakasuot ng simpleng polo shirt gaya noong outreach. Naka-uniform ito ng janitor ng kanilang university. May hawak na mop at cleaning cart habang may ID na nakasabit sa leeg. Hindi agad nakapagsalita si Ariana. Hindi niya inaasahan yon. Akala niya kasi ay estudyante rin ito sa ibang school. Napakamot naman si Noah sa batok bago tumawa. Grabe naman ang tingin mo. Para kang nakakita ng multo. Relax lang. Ako pa rin to. Hindi pa rin makapaniwala si Ariana. Ikaw, dito ka nagtatrabaho? Akala ko student ka. Naging student. Napakamot ulit ito sa ulo bago ngumiti. Kailangan ko muna huminto at magtrabaho. Tahimik lamang siyang nakatingin dito. Biglang nanikip ang dibdib ni Ariana para sa binata. Hindi niya mapigilan ang awang nararamdaman. Bahagya namang natawa si Noah nang mapansin yon. Huwag kang maawa agad. Eto naman, hindi pa ako mamamatay. Napakurap si Ariana at sinubukan pa yung itanggi. Hindi naman ako naawa. Hindi ba? Halata kasi sa mukha mo. Huwag kang maawa dyan. Babalik naman agad ako kapag nagkaroon ng pagkakataon. May mga bagay lang talagang kailangan unahin. Nagkasakit kasi si nanay na nasa probinsya. Malubha. Tapos yung bunso kong kapatid nasa probinsya. Kailangan ng pambili ng gamot. Medyo nagkakasakit kasi kapag hindi nakakainom ng gamot. Alagain dahil naapektuhan ng pag-iisip. Ang sabi, nagsimula yun nung nagulat sa kidlat ng baby pa lang. Umawang ang bibig ni Ariana. Sinabi niya sa sarili niyang hindi siya naawa. Pero paano ba yun pipigilan pagkatapos ng kanyang mga narinig? Mahabagin pa naman ang kanyang puso. Pinalaki siyang matatag ni Emilio pagdating sa negosyo. Pero malambot pa rin siya sa ibang taong walang magawa sa sitwasyon. Tipid na ngumiti si Noah. Kaya kailangan kong tumigil muna sa pag-aaral. Babalik din naman ako kapag nakaipon na. Hindi agad nakasagot si Ariana. Hindi niya alam ang pakiramdam ng walang pambayad sa ospital. Hindi niya alam ang pakiramdam ng paghinto sa pag-aaral dahil sa pera. Sa buong buhay ni Ariana, hindi siya kailanman nag-alala kung saan manggagaling ang pambayad sa tuition. Pero ngayon, nakikita niya mismo ang taong napilitang isuko ang pangarap dahil sa responsibilidad. Sigurado akong makakabalik ka.
Napangiti si Noah. Sana nga. Tumango siya kaagad. Tiwala ako sa'yo. Kung kailangan mo ng tulong, pwede kang lumapit sa akin. Paano lalapit? Hindi ka nga nag-message. Bahagyang nag-init ang mga pisngi ni Ariana. Pasensya ka na. Hindi ko rin naman kasi alam kung ano ang sasabihin ko. Pero nakasave ng number mo sa akin. Mamaya mag-message ako. Kapag kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang sa akin. Pakiramdam ko kasi, hindi kayong taong basta sumusuko. Kaya kung may maitutulong ako, bukal sa loob kong gagawin yon. Bahagyang natawa si Noah. Naku, delikado na yata ako Kapag ganyan ka magsalita, baka lalo lang akong sipagin. Hindi niya namalayan, napangiti na naman siya. Matagal na panahon na rin pala mula nang huli siyang ngumiti ng ganoon. Mas gumaganda ka talaga kapag nakangiti. Walang hiyang sambit ng binata. Bahagya siyang namula. Napailing na lang si Ariana. Magtrabaho ka na. Opo ma'am. Nagkunwari pa itong sumaludo kaya napatawa si Ariana. At bago siya tuluyang umalis, muli silang nagkatinginan. Mag-iingat ka, Ariana. Marahan siyang tumango. Ikaw din, Noah. Mula noon, kapag nagkakasalubong sila sa campus, hindi na sila nagkakailangang magkatinginan at magngitian. Minsan ay kumakaway si Noah habang nagtutulak ng cleaning cart. At sa bawat pagkakataong yon, parang gumagaan ang araw ni Ariana. Isang hapon, dumaan siya sa convenience store sa loob ng campus. Habang naghihintay ng sukli, naalala niya bigla si Noah. Kumain na kaya siya? Bumili siya ng 2 sandwich at isang malaking bote ng malamig na juice at tubig. Nakita niya ang binata sa likod ng science building habang nagpapahinga. Eto, kumain ka muna. Napatingala si Noah. Para sa akin. Tumango siya. Baka hindi ka pa kumakain. Dumaan ako sa convenience store. Naalala kita kaya bumili ako. Baka gutom ka na. Napakamot ito sa batok. Nakakahiya naman. Teka, baka mamaya mahal to. Hindi. Napangiti si Noah habang tinatanggap ang pagkain. Salamat. Hindi ko inasahan na bibilhan mo pa ako ng pagkain. Palagi mo siguro akong iniisip. Suminghap si Ariana at umiwas ng tingin. Hindi Kumain ka na lang dyan. Alis na ako. May klase pa ako. Bye. Lumipas pa ang mga araw. Hindi man sila madalas mag-usap. Unti-unti nang nagiging bahagi ng araw ni Ariana ang simpleng pagkikita nila. Hindi niya namalayan. Hinahanap na pala ng mga mata niya ang binata kapag naglalakad siya sa campus. Kapag hindi niya ito nakikita, parang may kulang. At kapag nakikita niya naman itong ngumingiti, hindi niya mapigilan ang sarili na gumanti ng ngiti. Ngunit isang hapon, nasira ang kanyang mood dahil sa kanyang kapatid na si Sofia. Saan ka pupunta? Tanong ng kanyang kapatid at hinarangan pa talaga siya. Sofia, ano bang problema mo? Sa bahay na lang natin yan pag-usapan. May gagawin pa ako. Kung makikipagtalo ka, sa bahay na lang natin kasi nakakahiya dito. Napasimangot ang kanyang kapatid. Ano naman? Ikaw na naman ang dahilan kung bakit lumalayo sa akin si Lance. Napakunot ang noo ni Ariana. Ha? Huwag kang umarte na parang wala kang alam sa ginagawa mo. Wala naman akong ginagawa, giit ni Ariana. Kasi yun naman ang totoo. Pero masyadong sarado ang utak ng kanyang kapatid. Tinitingnan ka niya. Tuwang-tuwa ka naman. Palagi na lang ganyan. Napabuntong hininga si Ariana. Palagi na lang silang ganoon ni Sofia. Magkapatid sila, pero pakiramdam niya, hindi na sila kailanman naging tunay na magkakampi. Mga bata pa lamang ay tila may hidwaan na sa kanilang dalawa. Bakit ba competition ang tingin mo sa akin? Seryosong tanong ni Ariana. Kapatid mo ko, ate mo ko. Because you always win. Sa favor ni Dad, palagi na lang ikaw. Palaging ikaw na lang ang magaling. Lahat ng mga bagay na gusto ko, nasa'yo. Hindi ko naman hinihingi ang lahat ng yon. Singhal na rin ni Ariana. Kung papayag lang si Dad, ibibigay ko pa nga sa'yo ang pagiging tagapagmana. Lahat ng pressure at responsibilities na ibinibigay niya sa akin, ayoko nun. Sa tingin mo ba talaga ginusto ko? Biglang tumigas ang mukha ni Sofia. Shut up! Mapagpanggap ka. Ano, naawa ka sa akin kaya isusuko mo. Huwag kang umaktong mabait. Huwag mo rin akong tawaging kapatid. Natigilan si Ariana. Hindi niya alam kung ano bang sobrang samang ginawa niya kay Sofia.
Bakit ganun na lang ang hinanakit nito sa kanya? Samantalang noong mga bata sila, wala siyang ibang inisip kundi protektahan ito at magpakaate rito. Mula pa noon, hindi kita naging kapatid kasi magkalaban tayo. Hindi siya makapaniwala at pagod na tiningnan ang kanyang kapatid. Kailan pa naging laban ng pamilya? Simula nang piliin ka ni Daddy, ikaw na lang palagi. Napapikit si Ariana. Hindi ko naman pinili yun, pero tinanggap mo at pakitang gilas ka pa rin. Unti-unti na ring napuno si Ariana. At ikaw, hindi ba ikaw ang palaging kinakampihan ni Mommy? Si Mommy palaging nasa panig mo. Napakiramdam ko parang ikaw lang ang anak niya. Sa tingin mo ba masaya ako? Naiinis ako kasi bakit ganito ang pamilya natin. Hindi ko na nga naranasang mahalin ako ni Mommy kasi palaging nasa iyo ang atensyon niya. Whatever, isang araw kukunin ko rin ang lahat ng dapat ay para sa akin. Tumalikod na si Sofia. Iniwan siya nito sa gitna ng hallway. Tahimik na yumuko si Ariana. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang mga luha niya. Mas masakit pala kapag ang taong gusto mong maging kakampi, siya mismo ang tumuturing sa'yo bilang kalaban. Ayaw niya ng ganon, pero ganon sila pinalaki ng kanilang mga magulang. Pagod na siyang maging anak ng pamilyang Valderrama. Nagmamadaling lumayo si Ariana sa hallway. Hindi na niya kayang manatili roon. Pakiramdam niya, bawat estudyanteng nadadaanan niya ay nakatingin sa kanya. Mahigpit niyang niyakap ang mga librong hawak habang pinipigilan ang mga luhang nag-uunahang tumulo. Sanay na siyang magtimpi. Mula pagkabata, tinuruan siyang huwag umiyak sa harap ng iba. Bilang panganay ng mga Valderrama, kailangan niyang maging maayos, kalmado at matatag sa lahat ng oras. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na kaya ni Ariana. Mabilis siyang lumiko sa isang lumang bahagi ng campus. May maliit na hardin doon na bihirang puntahan ng mga estudyante. Napapalibutan yon ng matataas na puno at may isang lumang gazebo sa gitna. Pagkaupo niya, tuluyan ang bumigay ang lahat ng pagpipigil niya. Bakit ba kasi ganito ang buhay ko? Umiiyak niyang sambit. Pakiramdam niya ay pagod na siyang lumaban. Hindi niya naman ginusto ang lahat. Hindi niya hiniling na maging tagapagmana. Hindi niya hiniling na maging paborito ng kanyang ama. At lalong hindi niya hiniling na kamuhian siya ng sariling kapatid. Habang lumalalim ang kanyang pag-iyak, bigla niyang narinig ang mahinang yabag ng sapatos. Ariana! Dahan-dahan siyang napatingala. Noah? Nakatayo ang binata, ilang hakbang ang layo sa kanya. Nagulat ang mukha nito nang makitang umiiyak siya. Anong nangyari? Hindi agad nakasagot si Ariana. Mabilis niyang pinunasan ang mga mata. Wala. Ariana, ano yan? Hindi ka iiyak sa wala. Napayuko siyang muli. Ayaw niyang makita siya ng ganoon. Sa buong buhay niya, palagi niyang itinatago ang kanyang mga kahinaan. Ayaw niyang kaawaan siya ng kahit na sino. Tahimik na umupo si Noah sa kabilang dulo. Kung ayaw mong magkwento, okay lang. Pero kung gusto mong ilabas ang lahat ng nararamdaman mo, nandito lang ako. Wala akong may papangakong solusyon pero marunong akong makinig kahit papano. Nang marinig yon ni Ariana, parang may kung anong bumigay sa loob niya. Hindi niya maalala kung kailan huling may nagsabing handang makinig sa kanya. Napatingin si Noah sa kanya. Ariana! Napailing siya. Hindi ko na kaya. Hindi ko na talaga kaya. Alam mo ba? Lahat sila iniisip na napakaswerte ko. Mayaman kami. Malaki ang bahay. Kompleto ang lahat. Natawa siya ng mapakla. Pero hindi nila alam. Para sa akin, bilang guwa ng buhay ko. Simula pagkabata, may schedule ng buhay ko. May taong pumipili ng susuotin ko. May taong pumipili ng aaralin ko. May taong nagsasabi kung sino ang dapat kong kaibigan. Kahit pangarap ko, hindi ko pwedeng piliin. Gusto kong maging artist. Alam mo ba yon? Kaso hindi pwede. Kasi para sa daddy ko, sayang lang daw ang talento ko kung hindi ko gagamitin sa kumpanya. Tagapagmana raw ako. Lahat ng desisyon ko dapat para sa negosyo lang. Tumulo na naman ang kanyang mga luha. Hindi ko naman ginusto yon. Gusto ko lang maging ordinaryong tao. Gusto kong gumising ng walang pressure. Gusto kong mag-aral ng gusto ko.
Lahat ng tao gusto ang buhay ko. Ako lang yata ang ayaw. Hinawakan ni Noah ang kanyang kamay. Ariana, nung una kitang makita ngumiti ka. Pero parang hanggang labi lang. Hindi umabot sa mga mata mo. Hindi ko alam ang pakiramdam ng maging mayaman, maging tagapagmana at mawalan ng kalayaan. Napatingin siya rito, pati sa kamay ni Noah na nakahawak na sa kanya. Kahit papaano, unti-unting humuhupa ang kanyang mga hikbi. Gumagaan ang kanyang kalooban. Nung tumigil ako sa pag-aaral, pakiramdam ko rin gumuho ang mundo ko. Galit ako nun. Nainggit ako sa mga kaklase kong nakapagpatuloy. Pero wala akong choice. Kaya naintindihan kita. Hindi man pareho ang sitwasyon natin, pareho tayong may mga bagay na hindi natin napili. Unti-unting nawala ang sikip sa dibdib ni Ariana. Tahimik na napabuntong hininga si Noah. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumapit at maingat siyang niyakap. Sa pagkakataong yon, napapikit na lang si Ariana. Dinama ang init ng yakap ni Noah. Lumipas ang mga buwan, unti-unting naging bahagi ng buhay ni Ariana ang presensya ni Noah. Halos wala ng araw ang lumilipas na hindi sila nagkakausap. Isang Sabado ng hapon, nagkita sila sa food park malapit sa seaside. Habang naglalakad sila sa sementadong daan, hindi mapigilang mapangiti ni Ariana. "Ang saya pala rito," sambit niya. Napalingon si Noah. First time mo? Tumango naman siya. "Oo, never pa akong nakapunta sa ganitong lugar." Napailing si Noah. Napakayaman nyo. Akala ko napupuntahan nyo lahat. Napatawa na lang si Ariana. Nagtungo sila sa isang maliit na barbecue stand. Habang kumakain, hindi maiwasang matawa ni Ariana nang mapaso ang kanyang dila. "Aray!" Mahinang daing ni Ariana. Humalakhak si Noah. Isaw-saw mo sa suka. Napanguso siya. "Huwag mo akong tawanan." Nginuya muna nito ang kinakain. Lalo kang cute kapag nagtatampo. Sarap mong asarin. Napairap na lang siya habang natatawa. Ilang sandali pa, umupo sila malapit sa seaside habang pinapanood ang papalubog na araw. Ano ang pangarap mo? Mahinang tanong ni Noah. Napaisip siya. Maliban sa pagiging artist, gusto kong magkaroon ng maliit na bahay. May maliit na garden, may studio para makapagpinta at tahimik lang. Napangiti rin si Noah. Yun lang. Tumango siya. "Hindi ko kailangan ng mansion, maraming kotse. Gusto ko lang bahay na masaya, na kahit maliit, masayang masaya." Nakakatawa ang pangarap na yon. Pero ano bang papangarapin ng isang katulad niya? Para kay Ariana, na lumaki na may mga bagay na wala ang iba. Sobrang simple na lang ng kanyang mga gusto. Napatingin si Noah sa kanya. Ako naman, gusto kong makapagtapos. Mapagamot si nanay, mapagtapos ang kapatid ko, at magkaroon ng sariling pamilya. Simple lang din. Napangiti si Ariana. Pareho pala tayo. Nagkatinginan sila. At sa sandaling yon, parang may nagbago. Pareho nilang naramdaman na unti-unting nahuhulog ang loob nila sa isa't isa. Lumipas pa ang ilang linggo, mas lalo silang naging malapit, hanggang sa naging magkasintahan sila. Minsan pa nga ay nagkaroon siya ng pagkakataong sumama sa tinutuluyan nito. "Noah, nakakahiya." Mahina niyang bulong nang makita ang mga kasama ni Noah sa tinutuluyan nito. Napatingin ang binata sa mga kasama. Hayaan mong mga yan. Aalis din ang mga yan. Kasama ko sila rito. 4 kasi kaming nakatira at hati-hati sa renta. Tumango na lang si Ariana at humigpit ang hawak sa kamay ni Noah. Mahinang tumawa ang binata. Pinapakalma siya. "Baka bawal ako rito?" Mahinang sabi ni Ariana. Napanguso naman ito. Pwede yan. Wala naman tayong gagawin. Saka ang mga yan, nagdadala rin ng mga kaibigan nila at babae rito. Kaya okay lang." Katulad ng sabi ni Noah, umalis na nga ang mga kasama nito. Mukhang may kanya-kanyang lakad. Mabuti na lang dahil nakakailang naman na nandoon ang mga ito. Unti-unti siyang naging komportable. Maya-maya'y tinuruan siya ni Noah na magluto. Halos masunog niya ang itlog. Sobrang hiyang-hiya si Ariana. Lalo pa at simpleng bagay, hindi niya alam kung paano gagawin. Sa bahay, hindi kasi siya hinayaan ng kanyang ama na tumambay sa kusina.
Para rito, may mga utusan naman sila. Kaya bakit kailangan niya pang matuto? Bata pa lang, tungkol na sa negosyo ang itinuturo sa kanya. Napatawa si Noah. Ariana, hindi ganyan, nasusunog na. Natataranta siya habang hawi ang sandok. Nakikita ko, paano papatayin ko? Napailing siya ng mapatay ang kalan. Huwag kang tumawa, hindi ko talaga alam. Sige na, ako na. Upo ka na lang. Agad siyang napailing. No, gusto kong matuto. Bibili na lang ako ng maraming itlog. Gusto kong maranasan ng mga bagay na normal lang sa iba. Gusto kitang maipagluto kahit itlog lang. Napangiti si Noah at marahang yumakap sa kanya. Hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo para lang mapasaya ako. Saka kakainin ko ang mga niluto mo kahit sunog. Napatingin siya rito. Magkakasakit ka kung palaging sunog ang lulutuin ko sa'yo. Sandaling natigilan ang binata. Unti-unti itong napangiti at dahan-dahan itong hinawakan ang kanyang kamay. Ariana, Mahina nitong bulong. mahal na yata kita. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya inaasahan na maririnig niya ang mga salitang yon. Ngunit kung magiging tapat siya sa sarili, matagal na rin niya yung gustong sabihin. Marahan niyang hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Noah, mahal din kita. Hindi na nila napigilan ang mga sarili. Mahina, ngunit punong-puno ng pag-iingat na niyakap siya ni Noah. Pagkatapos ay puno ng damdamin na binigyan siya ng mga halik. Ngunit kasabay ng kaligayahan, unti-unti ring lumaki ang takot niya. Mula noon, nagsimula na siyang magsinungaling. Kung hindi niya yun gagawin, siguradong tututulan lang ng mga ito, lalo na ni Emilio, ang relasyon nila ni Noah. Isang gabi, magkausap sila ni Noah sa cellphone. May problema ba, Ariana? Tanong sa kanya ng binata. Napabuntong hininga siya. Natatakot ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan natin to maitatago. Kapag nalaman ng daddy ko, hindi ko alam ang gagawin niya. Sandaling natahimik si Noah bago ito nagsalita. Hindi kita pipilitin na ipakilala ako. Wala rin kaso sa akin kahit lihim lang tayo. Alam ko naman na mahirap lang ako. Mayaman ka, hindi ako matatanggap ng pamilya mo. Kaya sapat na sa akin tong lihim na relasyon nating dalawa. Napakurap si Ariana. Kung gusto mong tapusin natin, hindi kita sisisihin. Gusto mo ba na iwan kita? Mas lalong kumirot ang dibdib niya. Ayoko. Noah, mahalaga ka sa akin. Ikaw ang nagpapasaya sa akin. Ayokong mawala ka sa buhay ko. Mahal kita. Ikaw ang dahilan kung bakit nakakaya ko pa. Kapag kasama kita, pakiramdam ko normal lang akong tao. Hindi tagapagmana. Hindi anak ng isang Valderrama. Kapag nasa tabi mo ako, Noah, ako lang ang simpleng si Ariana. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang nobyo. Ariana, ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Pinapangako ko na kahit gaano kahirap, hindi ako mawawala sa'yo. Napangiti siya habang pinupunasan ang mga luha. Gusto niyang maniwala at kumapit sa mga pangako na yon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang takot na patuloy na bumubulong sa kanya. Lumipas ang ilang linggo. Nung una, hindi pinapansin ni Ariana ang mga nararamdaman niya. Akala niya'y pagod lang siya sa sunod-sunod na ginagawa. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalo niyang naramdaman ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Madalas siyang nahihilo. Madalas din siyang antukin. Minsan ay bigla na lamang siyang nasusuka kahit wala namang kinakain. Kinabukasan, matapos ang kanyang klase, tahimik siyang dumaan sa isang butika na malayo sa campus. Nakasuot siya ng simpleng cap at face mask. Miss, isang pregnancy test kit po. Hindi man lang siya makatingin ng diretso. Ilang segundo lang ang lumipas ay inabot yon ng cashier. Nagbayad si Ariana at dali-daling umalis. Pagdating sa kanyang silid sa mansyon, agad niyang ikinandado ang pinto. Sinigurado niyang walang kasambahay ang papasok. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang maliit na kahon. Talaga bang ititest ko to? Nang matapos na, dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin. Nanlaki ang mga mata ni Ariana. Dalawang guhit? Unti-unting nanginig ang kanyang mga labi. Lagot ako kay Dad. Buntis si Ariana.
May batang nabubuo sa kanyang sinapupunan. Natutuwa naman siya dahil bunga yon ng kanilang pagmamahalan ni Noah. Pero natatakot din siya, lalo na kapag nalaman yon ni Emilio. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Napakaliit pa lamang ng buhay na naroon. Halos hindi pa yon maramdaman. "Anong gagawin ko, anak?" Mahina siyang naluha. Kinagabihan, nagkita sila ni Noah sa maliit na parke na madalas nilang puntahan. Ariana, nagulat ako na gusto mong makipagkita sa akin kahit gabi na. Ano bang gusto mong sabihin? Tanong sa kanya ni Noah at mataman siyang tiningnan. Saka bakit parang namumutla ka? Okay ka lang ba? May sakit ka ba? Napayuko si Ariana. Mahigpit niyang pinisil ang mga daliri at maya-maya'y nagsalita siya. Noah, buntis ako?" Umawang ang bibig ni Noah at napatingin sa kanyang tiyan. Mas lalo yung nagpakaba kay Ariana. Napayuko siya. "Pasensya ka na, hindi ko alam ang gagawin. Natatakot ako." Marahan na lumapit si Noah at hinawakan ang dalawa niyang kamay. Ariana, hindi naman ako nagulat. Hindi naman imposibleng mangyari to. Palaging may nangyayari sa atin. Hindi plano pero tayo ang gumawa ng bata. Hindi ko naman itatanggi. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Ariana. Hinaplos nito ang mukha niya. Makinig ka sa akin. Hindi kita tatakbuhan. Hindi kita iiwan. Hindi ko ipagkakailang anak natin. At handa kitang panagutan. Sana kahit mahirap lang ako, maging sapat ako kahit papano. Tumango agad si Ariana. "Higit ka pa sa sapat, Noah. Alam kong hindi mo ako pababayaan." Napayakap siya rito. Mahigpit na niyakap din siya ni Noah. Ariana, hindi magiging madali ang buhay natin. Pero sana kayanin mo. Kasi kakayanin ko rin para sa ating dalawa. Tumango lang ng tumango si Ariana. "Natatakot ako kay Daddy. Kapag nalaman niya, hindi ko alam kung anong kaya niyang gawin. Kaya hayaan mo kong magsabi sa kanila." Agad na napatingin si Noah. Sigurado ka ba? Ako ang ama ng anak mo. Mas maganda siguro kung kasama mo ako. "Noah, ako na lang. Huwag ka nang sumama. Ako nang kakausap at haharap kay Dad. Kilala ko ang daddy ko. Kapag nakita ka niya habang galit siya, hindi ko alam kung ano ang magagawa niya. Ayaw kitang mapahamak." Napabuntong hininga si Noah. Parang ayaw pang pumayag na mag-isa siyang haharap sa lahat ng yon. Sige, kung yan ang gusto mo, igagalang ko. Pero isang bagay ang ipapangako mo sa akin. Huwag mong haharapin silang mag-isa nang hindi mo ko ina-update. Naintindihan mo? Gusto kong malaman kung okay ka. Hindi ako mapapanatag kung wala akong balita. Unti-unting tumango si Ariana. "Pangako, i-update kita kahit anong mangyari." Napangiti ng bahagya si Noah kahit halata ang pag-aalala sa mukha nito. Marahan itong hinaplos ang pisngi ni Ariana. Mag-iingat ka. Sana maging maayos ang lahat. Pero kung hindi, alam mong nandito lang ako at naghihintay. Muling tumulo ang luha ni Ariana. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya pag-uwi sa mansyon. Hindi niya alam kung matatanggap pa siya ng kanyang pamilya o tuluyan siyang itatakwil ni Emilio. "Nasaan si Dad?" tanong ni Ariana nang makauwi. "Ma'am Ariana," sagot ng kasambahay. "Nasa library po si Sir Emilio." "Salamat." Habang papalapit siya sa pintuan ng library, halos marinig na niya ang malakas na tibok ng kanyang puso. Ilang beses niyang gustong umatras, ngunit wala na siyang karapatang maging duwag. "Come in," sagot ng kanyang ama pagkatapos niyang kumatok. Pumasok na si Ariana. Nasa likod ng malaking mesa ang kanyang ama. May hawak itong ilang financial reports. Nandoon din pala ang kanyang ina at kapatid. "May kailangan ka ba?" tanong ni Emilio. "Dad, kailangan po kitang makausap." Mabagal nitong ibinaba ang hawak na dokumento. Mukhang nagtaka sa ginamit niyang tono. "Ano ba yon? Ano bang problema? Tungkol saan?" Mahigpit niyang kinayom ang kanyang mga palad. "Dad, buntis po ako." "What?" Si Imelda agad ang nag-react. "I told you, Emilio. Sumusuway din yan. Hindi siya perpekto. Buntis? My goodness!" Dumiin ang titig sa kanya ni Emilio.
Makalipas ang ilang segundo, dahan-dahang tumayo ang kanyang ama. Anong sinabi mo? Napalunok si Ariana at bahagyang napaatras. Buntis po ako. Unti-unting tumigas ang mukha ni Emilio at malakas siyang sinampal. Sa sobrang lakas, halos mapaupo talaga si Ariana sa couch. Maging sina Imelda at Sofia. Nagulat din na pinagbuhatan siya ni Emilio. Bakas ang takot at gulat sa mukha ng mga ito. I'm sorry po. Mahina at kinakabahan niyang sabi. Pakiramdam ni Ariana, mamamaga ang mukha niya sa lakas ng sampal na yon. Sino ang ama niyan? Tanong ni Emilio. Hindi siya agad nakasagot. Sinong hampas lupa? Sigaw ng kanyang ama. Si Noah po, boyfriend ko po, naiiyak niyang sambit. Boyfriend? Galit na galit ang tinig nito. May boyfriend ka? Sinabi sa akin ng mami mo at kapatid mo na may kinagigiliwan ka raw na janitor sa school ninyo. Hindi ako naniniwala kasi alam kong hindi mo ko susuwayin. Pero nagkamali ako. Yun, yung dukhang yon ang nakabuntis sa'yo. Nanginginig ang buong katawan ni Ariana. Hindi na siya makasagot. Alam niyang mahigpit ito. Subalit yon ang unang beses na makita niya ito sa matinding galit. Mas lalo pang lumakas ang boses ni Emilio. Inaksaya mo ang panahon ko sa'yo. Tinitrain kita bilang tagapagmana ko tapos ganito lang ang gagawin mo. Pumatol sa isang hampas lupa. Sinira mo ang pangalan ng pamilya. Sinira mo ang tiwalang ibinigay ko sa'yo. Napaluha si Ariana. Pakiramdam niya, hindi naman talaga siya mahal ni Emilio bilang isang anak. Wala talaga itong pakialam sa kanya. May pakialam lang kasi napapakinabangan siya sa negosyo. At parang puppet lang nito kung ituring siya. Naiinis na lumingon ang kanyang ama kay Imelda. Kaya ayoko talaga ng babaeng anak. Wala akong mapapala. Mag-aasawa lang. Hindi pa dadalhin ang apelido ng pamilya. Mga walang kwentang anak. Bahagyang napayuko si Sofia. Hindi na naman yon lihim sa kanila. Sa totoo lang, wala talagang paborito sa kanila si Emilio. Wala na lang talaga itong choice kasi walang anak na lalaki. Siya ang panganay, kaya siya ang mas inaasahan sa lahat ng bagay. Dad, Huwag mo akong tawaging dad ngayon. mariing sambit ni Emilio. Isang janitor. Yun ang pinili mo. Sa dami ng lalaking ipinakilala ko sa'yo na anak ng mga business tycoon, sa janitor ka pa talaga pumatol. Napababa siya ng tingin. Hindi po siya masamang tao. Tumawa muli si Emilio ng mapang-insulto. Hindi mo ba naiisip? Bakit ka niligawan yan? Dahil mahal ka. Gold digger ang lalaking yan. Kilala ko ang mga katulad niya. Mga lalaking naghahanap ng mayamang babaeng mabibiktima. Napailing si Ariana. Hindi siya ganoon. Tama na po. Isang beses lang kitang tatanungin. Huminga ng malalim ang kanyang ama. Pero ramdam pa rin ang galit doon. Hiwalayan mo siya at ipalaglag mo ang batang nasa tiyan mo. Parang gumuho ang mundo ni Ariana. Napaatras siya. Hindi ko po kayang gawin yon. Tumalim ang tingin ni Emilio. Kung ganon, dito ka mamili. Kami o ang hampas lupang lalaki na yon. Tumulo ang kanyang mga luha. Marahan niyang ipinatong ang kamay sa kanyang tiyan. Mahal niya ang mga ito, pero kaya niya pa bang ituring ang mga itong pamilya? Ni hindi niya nga lubos maisip na sinabi ni Emilio na ipalaglag niya ang kanyang anak. Unti-unti siyang tumingin sa ama. Nanginginig man ang boses niya, ngunit buo na ang loob niya. Hindi ko po kayang iwan si Noah. Hindi ko po ipapalaglag ang anak ko. Nanigas ang mukha ni Emilio. Ano? Mahal ko po siya at mahal ko ang anak namin. Silang dalawa po ang pipiliin ko. Isang malakas na sampal na naman ang dumapo sa kanyang pisngi. Napabaling ang ulo niya. Nanlabo na ang kanyang paningin, ngunit namamanhid na lang talaga siya. Dinuro siya ni Emilio at mariing hinawakan ang kanyang mukha. Mula sa oras na to, wala na akong anak na katulad mo. Naiintindihan mo? Wag mo na akong tatawaging dad. Hindi kita anak. Patay ka na sa akin, Ariana Valderrama. Wala akong karapatang dalhin ang apelyido ko. Hindi na niya napigilan ang paghikbi. Natapos ang araw na yon na ang daming nangyari. Nasa kwarto lang siya at iyak ng iyak. Nagkaroon ng pasa ang kanyang pisngi at bahagyang namamaga.
Nag-update na rin siya kay Noah. Yun nga lang, hindi niya maintindihan kung bakit hindi ito nagre-reply. Hindi rin sumasagot sa kanyang mga tawag. Hindi niya tuloy maiwasang mag-alala. Lumipas ang ilang araw, pinatawag siyang muli. Sa pagkakataong yon, nandun ang abogado ng kanyang ama. May dala itong ilang dokumento. Ihanda ninyo ang deed. Malamig na utos na Emilio. Napatingin siya sa mga papel. Para saan po ang mga to? Sa pagbitiw mo sa lahat ng mana, shares at lahat ng karapatan mo bilang Valderrama. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dad, Huwag mo akong tawagin ganyan. Pirmahan mo para mapalayas na kita. hindi siya gumalaw. Mata man niyang tiningnan ang kanyang ama na walang awa. Hindi pa sapat dito na itinakwil siya. Talagang gusto nito na magdusa siya. Pirmahan mo. Sigaw na naman ito. Napapikit na lang si Ariana. Tahimik niyang kinuha ang ballpen. Nanginginig ang kamay na isa-isa niyang nilagdaan ang bawat pahina. Sa bawat pirma, pakiramdam niya'y unti-unti ring napuputol ang natitira niyang ugnayan sa pamilyang kinalakihan niya. Nang matapos si Ariana, kinuha agad ni Emilio ang mga dokumento. Simula ngayon, wala ka nang makukuha kahit isang sentimo. Hindi ka na Valderrama. Lumayas ka na. Hindi na kita gusto pang makita rito. Tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit wala na siyang sinabi. Hindi na rin siya nagsumamo. Alam niyang wala na namang magbabago. Makalipas ang ilang minuto, may isang maliit na maleta ang inilapag ng kasambahay sa tabi niya. Yun lamang. Ilang damit at kaunting personal na gamit ang inihanda para sa kanya. Buksan niyo ang gate. Utos ni Emilio sa mga kasambahay. Palabasin niyo na siya. Tahimik siyang yumuko. Bago siya tuluyang lumabas ng mansyon, lumingon siya sa huling pagkakataon. Umaasa siyang kahit kaunti, magbabago ang isip ng kanyang ama. Ngunit malamig lamang itong lumakad at tumalikod. Parang wala itong anak na pinalalayas. Pinunasan niya ang kanyang mga luha habang naglalakad palabas. Pinilit niyang ngumiti kahit nanginginig ang kanyang mga labi. Naghihintay si Noah, bulong niya sa sarili. Hindi niya ako pababayaan. Hindi niya tayo pababayaan, anak. Nang makalabas si Ariana sa gate ng mansyon, agad niyang pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha. Mahigpit niyang hawak ang maliit na maleta. Hinugot niya ang cellphone mula sa kanyang bag. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay nang buksan niya ang screen. Noah, agad na lumiwanag ang mukha niya nang makitang may message si Noah. Agad siyang napangiti kahit namamaga pa ang kanyang mga mata. Ariana, pasensya na. Ilang araw na akong hindi nakapag-update. Umuwi muna ako saglit sa probinsya. May nangyari sa kapatid ko at nanay. Pero nandito na ako. Pinalayas ka na. Magkita tayo sa paborito nating restaurant mamayang 6 p.m. Hintayin mo ako ron. May asikasuhin lang ako sandali para sa matitirhan natin. Papunta na ako. Mag-iingat ka. Napapikit siya sandali. Parang biglang gumaan ang dibdib niya. Hindi niya ako iniwan. Mabuti naman may plano siya para sa amin. Sumakay siya ng taxi at agad na nagtungo sa maliit na restaurant na madalas nilang puntahan. Pagsapit niya roon, hindi pa rin dumarating si Noah. Ngunit hindi siya nabahala. Umupo si Ariana sa sulok na lagi nilang inuupuan. Doon nila unang ipinagdiwang ang pagiging magkasintahan. Lumipas ang 10 minuto, 20 minuto, 30 minuto. Hindi pa rin dumarating ang kanyang boyfriend. Paminsan-minsan ay napapatingin siya sa pintuan. Sa tuwing may pumapasok, umaasa siyang si Noah na yon. Ngunit sa bawat pagkakataon, ibang tao ang pumapasok. Makalipas ang 1 oras, napabuntong hininga si Ariana. Bakit parang ang tagal niya? Kinuha niya ang cellphone. Tinawagan niya si Noah. The number you have dialed is currently unreachable? Napakunot ang noo niya. Baka mahina lang ang signal. Nasa na kaya talaga siya? Muli siyang tumawag. Nang hindi sumagot, nag-message naman siya. Nasaan ka na? Nandito na ako. Okay ka lang ba? Ilang minuto ang lumipas. Wala siyang reply na natanggap. Humigpit ang hawak niya sa cellphone. Siguro traffic lang. Baka may emergency. Patuloy siyang naghintay.
Habang tumatagal, unti-unti ring nauubos ang mga customer. Isa-isang umaalis ang mga tao. Nagliligpit na rin ang mga waiter. Lumapit ang isang waitress sa kanya. "Ma'am, closing na po kami." Napakurap si Ariana. Napatingin siya sa malaking orasan. 10:00 na ng gabi. Hindi niya namalayan, halos 4 na oras na pala siyang naghihintay. Ngunit wala pa rin si Noah. Tipid siyang ngumiti. Sige po, sorry." Tumayo na si Ariana. Muli niyang tinawagan ang binata habang hila ang maleta palabas. Bakit ba unreachable ang cellphone niya? Wala siyang choice kundi mag-check-in sa mamurahing hotel na malapit. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa campus. Hindi para pumasok, kundi para hanapin si Noah. Agad siyang nagtungo sa maintenance office. May ilang janitor ang naroon. Lumapit siya sa isa sa mga ito. "Kuya, kasama po ninyo si Noah Reyes, hindi ba?" Napansin niyang nagkatinginan ang dalawang janitor. Si Noah? Wala na siya rito. Ilang araw na siyang hindi pumapasok. Nag-resign nga. Biglaan pa. Wala man lang halos paalam. Mukhang umuwi ng probinsya nila. May emergency yata kasi mukha siyang aligaga. Bahagyang nakaramdam ng kaba si Ariana. "Baka may alam po kayo kung saan siya pumunta?" Napailing ang lalaki. Kasama ko siya sa bahay. Ikaw yung girlfriend niya, di ba? Nagmamadali siyang umalis kaninang umaga. Dala-dala lahat ng gamit niya. Parang may importante siyang pupuntahan. Nanghihina na siya. Hindi niya alam kung ano ang dapat isipin. Baka may nangyaring masama rito. Pero hindi niya alam kung saan hahanapin. Pero paano kung hindi pala ganun? Paano kung sinadya siya nitong iwan? Pinaasa lang pala siya. Hindi maiwasang maluha ni Ariana sa mga iniisip niyang yon. Lumipas ang 3 araw. Araw-araw niya itong tinatawagan. Araw-araw din siyang nagme-message. Nag-iiwan siya ng mga voice message. "Noah, nasan ka? Nag-aalala na ako. Please, magparamdam ka. Hindi kita sisisihin sa kahit ano. Sabihin mo lang na okay ka." Ngunit wala ni isang reply, ni isang tawag, ni isang paliwanag. Unti-unti nang nagbabago ang laman ng isip ni Ariana. Nung una nag-aalala siya. Baka may nangyari rito. Baka na aksidente. Baka may emergency. Ngunit habang tumatagal, unti-unting napapalitan ng ibang tanong ang kanyang pag-aalala. Paano kung ayaw niya na? Napahawak siya sa tiyan. Paubos na ang kanyang pera. Hindi siya pwedeng magtagal sa hotel. Kailangan niyang maging matalino sa perang natitira sa kanya. Hindi niya mapigilang umiyak. Hindi yun gagawin ni Noah. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, wala pa ring Noah na bumabalik. At ang katahimikang yon, unti-unting sumisira sa puso ni Ariana. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw para kay Ariana. Matapos niyang tanggapin na wala nang babalik na Noah at wala na rin siyang tahanang mauuwian, napilitan siyang magsimula mula sa wala. Ang perang dala niya ay sapat lamang para makapagbayad ng maliit na inuupahang silid at ilang araw na pagkain. Tuwing gabi, nakaupo siya sa lumang kama habang nakabukas ang kanyang laptop. Paulit-ulit siyang naghahanap ng trabaho. Lahat ng pwedeng pasukan, sinusubukan niyang mag-apply. "Hindi ako pwedeng kumuha ng mabibigat na trabaho. Baka may mangyari sa amin ng bibi ko. Kailangan kitang iligtas, anak." Bulong niya sa sarili. "Hindi pwedeng mapahamak tayo. Huwag ka mag-alala. Gagamitin ko ang natutunan ko para maging maayos ang buhay natin kahit wala si Noah." Lumipas ang halos 2 linggo bago siya natanggap sa unang online job. Isa lamang yung simpleng data encoding project. Hindi kalakihan ng sahod pero okay na. Napangiti siya habang marahang hinahaplos ang kanyang tiyan. "Baby, natanggap na ni Mommy ang unang sahod niya. Stay ka lang dyan, ha? Gagawin ko lahat ng paraan para maging healthy ako. Para maging healthy ka rin." Ngunit hindi sapat ang isang trabaho. Kaya kumuha pa siya ng isa. Pagkatapos ay isa pa. Sa umaga nagsusulat siya ng articles para sa isang maliit na website. Sa hapon, nag-e-encode siya ng mga documents ng client niya. Madalas siyang nakakatulog habang nakaharap sa laptop, pero kinakaya niya naman. "Ariana, eto na ang ulam mo." Sambit ni Aling Rosa na kapitbahay niya lang.
at may-ari din ng bahay. Tumayo agad siya at binuksan ang pinto. Salamat po. Next week na lang po ang bayad. Sige, ayos lang. Napatingin si Aling Rosa sa kanyang tiyan. Ang laki-laki na talaga ng tiyan mo. Mahina siyang tumawa. Kaya nga po, hindi siya marunong magluto. Bukod sa wala siyang oras, nahihirapan siyang aralin na siya lang. Puro vegetable salad lang ang alam niyang gawin. Marunong naman siyang magsaing. Kailangan ng nutrisyon ng anak niya, kaya nagpapadamay na lang siya sa luto kay Aling Rosa. Isang maulang hapon, nakaharap si Ariana sa laptop. May deadline siyang kailangang tapusin. Hindi siya pwedeng mawala ng kliyente kaya inaayos niya talaga ang trabaho. Habang mabilis na nagtatype, bigla siyang napahawak sa kanyang tiyan. Napapikit si Ariana. Aray. Mahina siyang napadaing. Akala niya'y simpleng pananakit lamang. Ngunit ilang minuto ang lumipas, muli yung bumalik. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Hindi siya makahinga ng maayos. Isa na namang matinding kirot ang dumating. Napasigaw na si Ariana. Aray! Narinig yon ng kapitbahay. Agad itong kumatok. Ariana, ano? Ayos ka lang ba dyan? Diyos ko, buksan mo ang pinto. Baka kung ano nang nangyari sa'yo. Kinakabahang sabi ni Aling Rosa. Binuksan niya na ang pinto. Napahawak siya sa tiyan habang nanginginig. Aling Rosa, sobrang sakit po. Yung baby ko baka may mangyari po sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Tiningnan nito ang mga hita niya. Nako, pumutok ng panubigan mo. Boy, Rico, bilis! Manganganak na! Nakahanda na naman ang mga gamit niya sa panganganak. Pero akala niya'y kakayanin pa. Hindi naman niya inaasahang aabutin siya roon. Makalipas ang ilang oras, nasa ospital na siya. Sinamahan siya ni Aling Rosa. Sobrang sakit para sa kanya. Para siyang pinapatay. Pero nang marinig niya ang iyak ng kanyang anak, parang nagkaroon ng munting pag-asa. Napapikit si Ariana at tuluyang bumagsak ang pagod sa kanyang katawan. Narinig niya ang boses ng doktor. Congratulations, baby girl. Ang gandang bata. Ang tangos naman ng ilong. Unti-unting pumatak ang mga luha niya. Ilang sandali pa, maingat na inilagay ng nurse ang sanggol sa kanyang mga bisig. Hello, mahina niyang bulong. Si Mami to, Athena. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula na naman ang panibagong laban. Madaling araw pa lamang ay gising na siya. Kapag umiiyak si Athena, agad niya itong pinapadede at hinihele. Pagkatapos ay ibinabalik niya ito sa maliit na duyan. Kapag nakatulog na ang bata, saka naman siya babalik sa pagtatrabaho. Kapag sobrang busy talaga, minsan ay si Aling Rosa ang nag-aalaga sa anak niya. May tiwala naman si Ariana dahil mas marunong pangang mag-alaga ang matanda kaysa sa kanya. Lumipas ang mga buwan matapos ang first birthday ni Athena. Simple lamang ang naging selebrasyon nila. Kaya lang, mga araw pagkatapos nun, biglang nagkasakit ang kanyang anak. Nung una, simpleng lagnat lamang ang inakala ni Ariana. Maingat niya itong pinunasan ng bimpo habang buong gabing hindi natulog. Kaya lang, ilang araw nang matagal ang lagnat ng bata. Kaya sinabihan na siya ni Aling Rosa na dalhin ang anak niya sa ospital. Baby, gagaling ka rin, sambit ni Ariana. Mamaya dadalhin kita sa doktor. Mahal na mahal ka ni Mama. Hindi bumuti ang lagay ng bata. Sa halip ay mas lalo pa itong nanghina. Ayaw ng dumede. Madalas na lamang umiiyak at kung minsan ay hirap pa itong huminga. Unti-unting nilamon ng matinding takot ang puso ni Ariana. Hindi na siya agad mapakali, kaya sa pagkakataong yun, nagmamadaling dinala niya agad si Athena sa ospital. Yakap niya ang anak habang naghihintay sa emergency room. Paulit-ulit niyang hinahalikan ang noo nito. Pakiramdam niya, siya ang nilalagnat. Siyang nanghihina. Ganun palang pakiramdam ng isang ina kapag may sakit ang anak. Mas gugustuhin pa ni Ariana na siyang magkasakit kaysa ang anak niya. Matapos ang sunod-sunod na laboratory tests, pinapasok siya ng doktor sa consultation room. Nasa akin ang result. Tumingin ang doktor sa medical records. May malubhang kondisyon ang anak mo.
Parang huminto ang tibok ng puso niya habang nakikinig sa doktor. Wala siyang masyadong maintindihan. Ang tanging naiintindihan niya lang, may sakit si Athena na malubha at pambihira. Kailangan niya ng agarang gamutan. Kapag mas maaga nating nasimulan, mas malaki ang chance na makasurvive siya. Pero mahal ang magagastos doon. Maaring umabot sa milyon-milyong piso. Depende pa sa itatagal. Nanlambot ang buong katawan ni Ariana. Pagbalik niya sa kwarto ng kanyang anak, tahimik siyang naupo sa gilid ng kama. Nakatulog na si Athena at may nakatusok dito. Pinagmasdan niya ang maputlang mukha ng bata. Napakahimbing ng tulog, parang walang iniindang sakit. Unti-unti siyang napaiyak. Anak, magpagaling ka lang ha? Si mami ang bahala. Sorry na kailangan mo tong maranasan. Binuksan niyang cellphone. Tiningnan niya ang lahat ng savings. Lahat ng kinita niya sa loob ng mahigit 2 taon. Hindi man lamang aabot sa maliit na bahagi ng kailangan. Kinabukasan, nakasuot lang siya ng simpleng blouse at kupas na pantalon. Si Aling Rosa naman ang nagbantay muna kay Athena sa ospital. Napatingala siya sa napakalaking gate ng mansyon. Pareho pa rin at parang walang nagbago. Agad siyang nakilala ng matandang gwardya. Ma'am Mariana. Mahina siyang ngumiti. Kuya, pwede po bang makausap si Daddy? Nag-alangan naman ito. Pasensya na ho, hindi ko po sigurado. Pero nasa business trip po si Sir Emilio. Hindi pa po namin alam kung kailan babalik. Si Mami, nandyan ba si Mami? Tumango naman ang gwardya. Sandali lang po at ipapaalam ko lang po. Makalipas ang ilang minuto, natanaw niyang naglalakad palabas si Imelda. Eleganteng-elegante pa rin ito. Mamahalin ang damit, mga alahas, ngunit nananatiling malamig ang tingin nito sa kanya. Ano ang ginagawa mo rito? Napaluha agad si Ariana. Ma, wag mo akong tawaging ma. Itinakwil ka na nga rito, hindi ba? Nanlumo siya bigla. Please po, kailangan ko po ng tulong. May sakit po si Athena, yung anak ko. Kailangan niya ng matinding gamutan. Malaki pong halagang kailangan. Hindi ko po kaya nagmamakaawa po ako. Pero parang hindi man lang naawa si Imelda sa kanya. Wala na akong anak. Tinakwil ka na. Wala ka ng karapatan dito. Umalis ka na. Hindi ba at sinabi ni Emilio na wala ka ng karapatan dito? Mas lalong napaluha si Ariana. Ma, kahit para na lang po sa apo ninyo, wala po siyang kasalanan. Maawa naman po kayo. Napailing lamang si Imelda. Kasalanan mo yan. Pinili mo ang lalaking yon. Panindigan mo. Hindi ka na namin anak. Kaya wala rin kaming pakialam sa anak mo. Hindi namin kailanman ituturing na apo ang anak mo. Unti-unting lumuhod si Ariana. Hindi na niya inisip ang dignidad niya. Kahit anong pagmamakaawa, gagawin niya, mailigtas lamang si Athena. Please po, nagmamakaawa ako. Kahit pautang na lang, babayaran ko po kahit habang buhay. Napatingin si Imelda sa kanya. Ngunit walang kahit katiting na awa sa mukha nito. Hindi. Malamig na tumingin si Imelda sa mga gwardya. Palabasin ninyo siya. Natigilan si Ariana. Ma, please. Huwag naman po. Wala na po akong ibang malalapitan. 2 gwardya ang lumapit. Pasensya na po, Ma'am Mariana. Kailangan po naming sumunod. Alis na lang po kayo. Halos kalad ka rin siyang inilabas. Pagkalabas ng gate, isinara na yon para sa kanya. Kasabay pa ang biglang buhos ng malakas na ulan. Unti-unti siyang naupo sa harap ng malaking gate. Hindi na niya napigilan ang paghagulgol. Please kahit anak ko na lang. Huwag naman siya. Maawa naman kayo, Mami. Ngunit nanatiling sarado ang malaking bakal na gate. Walang lumabas at walang naawa sa kanyang mga pagmamakaawa. Hindi nakatulong ang pagpunta ni Ariana sa mansyon. Sa halip, mas lalo lamang siyang nawala ng pag-asa. Pero hindi kasi pwedeng mangyari yon. Siya lang ang aasahan ni Athena. Konting tiis na lang, anak. Bulong niya rito habang hinahaplos ang buhok ng bata. Hanap pa si Mama ng paraan. Hindi kita pababayaan. Pangako. Ngunit habang sinasabi niya ang mga salitang yon, unti-unti nang nawawala ang paniniwala niya sa sarili na kaya pa niyang iligtas ang anak.
Kinabukasan, mula umaga hanggang gabi, wala siyang ibang ginawa kundi maghanap ng tulong. Nagpunta siya sa iba't ibang charity foundation, sa mga ospital, NGO, mga foundation na tumutulong sa mga batang may malubhang karamdaman. Sa bawat opisinang pinapasukan niya, pare-pareho ang dala niyang medical records ni Athena at pare-pareho rin ang dala niyang pag-asa. Ma'am, mahinang sabi ng staff sa unang foundation. Mahaba po ang waiting list. Kailangan po naming unahin ang mga nauna. Hindi po namin maipapangakong maabutan pa. Napayuko siya. Please, 1 taon pa lang po ang anak ko. Nagmamakaawa po ako. Kahit kaunting tulong lang. Kailangan niya lang ng agarang gamutan. Napabuntong hininga ang staff. Gusto po namin makatulong pero limitado rin po ang pondo namin at nire-reserve po namin sa mga nauna. Pasensya na po talaga. Muli siyang umalis. Bit-bit ang pag-asang unti-unti nang nauupos. Sa pangalawang opisina, halos pareho rin ang nangyari. Ma'am, dadaan pa po sa evaluation ang mga pinasa ninyo. Hindi po agad-agad ang approval. Napaluha si Ariana. Doktor na mismo ang nagsabing kailangan na po. Hindi na po pwedeng maghintay. Habang tumatagal, mas mapapahamak ang anak ko. Please. Sa pangatlong pagkakataon, hindi na niya napigilang umiyak sa harap ng isang opisyal. Talagang lumuhod pa siya. Nilulunok na lahat ng pride na mayroon siya. Nagulat ang babae at pinilit siyang tumayo. Please, tumayo po kayo. Wala po talaga kaming sapat na pondo. Hindi na po nabababa. At may mga nauna kaya maghintay po muna kayo. Nasa waiting list naman po kayo. Ilang araw ang lumipas. Mas lalo pang nanghina si Athena. Hindi na ito makainom ng gatas. Halos buong araw na lamang itong natutulog. At sa tuwing dumidilat ito, nahihirapan huminga. Sinusubukan niyang patawanin, pero mahina na lamang ang ngiti nito. Mas lalo yung dumudurog sa puso ni Athena. Hindi siya umaalis sa tabi ng kama. Doon na rin siya natulog, mahigpit ang hawak niya sa maliit na kamay ni Athena. Anak, nandito lang si Mommy. Huwag mo akong iwan ha. Lalaban tayo. Mahal na mahal kita, Athena. Bahagyang dumilat si Athena. Mahina ang mga mata nitong tumingin sa kanya. Pagkatapos ay ngumiti ito at nakita niya ang mga tumubo na nitong ngipin. Napaluha si Ariana. Ang ganda ng smile mo. Ang ganda-ganda ng baby ko. Mahina siyang natawa kahit umiiyak. Kapag gumaling ka, maglalaro tayo sa malaking playground. Bibili tayo ng ice cream at tuturuan kitang mag-drawing. Tahimik lamang na nakatingin ng bata. Hindi pa ito marunong magsalita ng malinaw. Ngunit marahan itong inabot ang daliri ni Ariana. At sapat na yon para maramdaman niyang kinikilala siya ng anak. Mami, putol-putol nitong sambit. Napapikit si Ariana. Oo, nandito si Mommy. Hindi kita iiwan, hinding-hindi. Maya-maya'y may pumasok na nurse para tingnan ito. Pero ilang sandali lang, biglang nagbago ang tunog ng monitor. Doc! Bulalas ng nurse at lumabas. Agad na nagtakbuhan ang mga medical staff. Napaatras si Ariana. Anong nangyayari? Anong nangyayari sa anak ko? Anak? Hindi na siya makahinga. Napatakip siya sa bibig habang umiiyak. Please, wag ang anak ko. Please. Hanggang sa bigla na lang nag-seizure si Athena. Nanlaki ang kanyang mga mata. Anak! Diyos ko! Tumigil ang pag-seizure pero maya-maya'y na-revive na ang maliit na katawan ni Athena. Sa bawat revive na walang nagbabago, hindi na mapigilan ni Ariana ang mga hikbi. Anak! Please, kapit pa. Nandito lang si Mommy. Please, hindi ko kaya. Niyakap siya ni Aling Rosa mula sa likod. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas. Pakiramdam niya'y tumigil ang oras. Hanggang sa lumapit ang doktor. I'm sorry, ginawa namin ang lahat. Tumigil na po ang puso niya. Wala na si Athena. Time of death. Hindi. Malakas niyang sigaw at agad na lumapit sa anak niya. Hindi. Hindi pa siya patay. Maingat niyang inilagay si Athena sa kanyang mga bisig. Anak! Anak, gising na. Huwag mo namang gawin to kay Mommy. Hindi ko kaya. Napatingin siya sa anak niya habang hinahaplos ang buhok nito. Payapang-payapa ang mukha ni Athena.
Parang natutulog lamang. Baby? Baby? Mahina niyang bulong at matindi na ang mga hikbi. Halos malagutan siya ng hininga sa mga iyak na walang tunog. Gising na. Uwi na tayo. Huwag mo namang biruin ang ganito si Mommy. Ikaw na lang ang meron ako. Hindi ko kaya. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Parang umaasang babalik pa ang init ng katawan nito. Ngunit wala na. At sa sandaling yon, pakiramdam ni Ariana, namatay na rin ang isang bahagi ng kanyang pagkatao. Ilang araw matapos ang libing, tahimik siyang nakaupo sa harap ng maliit na puntod ni Athena. May dala siyang isang puting bulaklak at ang paboritong stuffed bunny nito. Wala nang umiiyak. Wala nang tumatawag na mommy sa akin. Wala nang yayakap sa akin. Unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Miss na kita. Habang nakaupo ron, hindi na lamang kalungkutan ang nararamdaman ni Ariana. May apoy na unti-unti nang nag-aalab. Tahimik siyang tumayo. Tumingin siya sa maliit na lapida ng anak. Athena, pinatawad ko sila nun. Pinilit kong intindihin sila. Iniisip kong balang araw, mamahalin din nila tayo pero mali ako. Unti-unti niyang kinuyom ang kanyang mga kamay. Hindi nila ako tinuring na pamilya. Hindi nila tayo tinulungan. At pinabayaan nilang mamatay ka. Tumulo ang isa na namang luha sa kanyang pisngi. Dati, takot akong lumaban. Takot akong mawala ang lahat. Napatingin siya sa langit. Pero ano pa bang natitira sa akin? Wala na. Hindi ko na alam kung saan ako magsisimula. Pero simula sa araw na to, hinding-hindi na ako magiging mahina. Hinding-hindi na ako magmamakaawa sa mga taong walang puso. At hinding-hindi ko hahayaang tapakan nila ako kailanman. Matama niyang tiningnan ang lapida ng anak niya. Kung hindi nila ako tinuring na pamilya, hindi ko na rin sila ituturing na pamilya. Wala na silang anak at wala na rin akong mga magulang. Ipinapangako ko sa iyo, anak, hindi masasayang ang lahat ng sakit na pinagdaanan natin. Hindi ako mananatiling mahina. Tatayo ako at gagantihan ko sila. Unti-unti siyang tumalikod sa puntod. Sa bawat hakbang na papalayo, kasabay ding iniiwan ni Ariana ang dating babaeng madaling masaktan, madaling magpatawad at madaling umasa. Balang araw, babalik si Ariana at sisiguraduhin niyang mararanasan ng mga taong sumira sa kanyang buhay ang kaparehong sakit na minsang pumatay sa kanyang mundo. Tahimik na umuwi si Ariana mula sa sementeryo. Bitbit niya ang maliit na stuffed bunny na hindi niya kayang iwan sa puntod ni Athena. Yakap niya yon habang naglalakad pa uwi, kahit alam niyang wala na ang may-ari. Pero natigilan siya nang may isang mamahaling itim na sasakyan ang nakaparada sa tapat. May dalawang lalaking nakaitim na suit ang nakatayo sa tabi nito. At sa gitna ay isang eleganteng babae. Nakaputi itong dress na simple, ngunit halatang mamahalin. Maayos ang ayos ng buhok at kahit hindi na bata, hindi maitatanging napakaganda pa rin ng mukha nito. Napakunot ang noo ni Ariana. Sino kayo? Isa sa mga bodyguard ang lumapit. Ma'am Ariana Valderrama. Bahagyang natigilan siya sa paggamit nito ng dati niyang apelido. Matagal na akong hindi Valderrama. Kinamumuhian ko ang pamilyang yan. This is Ma'am Helena Cortez. Gustong makipag-usap sa inyo. Napatingin siya sa babae. Helena Cortez? Kilalang kilala niya ang apelidong yon. Noong nasa mundo pa siya ng business, madalas niyang marinig ang pangalang Cortez, isa sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Lumapit si Helena at malungkot ang mga mata nito. Ikaw si Ariana? Opo, huminga ito ng malalim. Pasensya na kung ngayon lang kita hinanap. Naging abala ako sa maraming bagay. Kailangan kitang makausap. Tungkol saan po? Tungkol sa anak ko. Saad ni Helena. Napakunot ang noo ni Ariana. Hindi ko po kayo maintindihan. May kaugnayan ka sa nawawala kong anak na nito ko lang din natagpuan. Parang lalo lamang gumulo ang isip ni Ariana. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito.
Nagluluksa pa siya kaya hindi niya kailangan ng kahit na sino. Pero parang may bahagi ng puso niya na nagsasabi na magtiwala kay Helena. Kung maaari, sumama ka sa akin. May ipapakita ko sa'yo. Sambit ng ginang. Tumango na lang si Ariana. Tahimik ang naging biyahe. Paminsan-minsan ay sumusulyap si Ariana kay Helena. Napansin niyang nakatingin lamang ito sa labas ng bintana. Parang malalim ang iniisip. Hindi niya napigilan magtanong. Ma'am, sino ba ang anak ninyo? Matagal bago ito sumagot. Nawala siya sa loob ng maraming taon. Araw-araw ko siyang hinanap. Wala akong napala kasi walang-wala ako. Nitong nakaraang taon lang, pinakasalan ko si Edward Cortez. Kaya ngayon lamang naging posible na gamitin ang lahat ng koneksyon para hanapin ko ang anak ko sa pagkadalaga. Hinanap kita kasi nito ko lang din nalaman na ikaw ang huling taong naging mahalaga sa buhay niya. Nanlaki ang mga mata ni Ariana. Parang may kumabog sa kanyang dibdib. Isa lang ang naiisip niya. Makalipas ang ilang oras, huminto ang sasakyan. Napatingin siya sa gusali. Mental Health and Rehabilitation Center yon. Nanlamig ang buo niyang katawan. Bakit tayo nandito? Hindi sumagot si Helena. Sa halip, marahan itong hinawakan ang kamay ni Ariana. Tingnan mo lang. Tahimik silang naglakad sa mahabang pasilyo. Mamahalin ang ospital at hindi basta-basta. Bawat hakbang ni Ariana ay mas bumibigat hanggang sa huminto siya sa isang silid. Marahang binuksan ng nurse ang pinto at sa isang sulok may lalaking nakaupo sa tabi ng bintana. Tahimik, hindi gumagalaw at hindi man lang lumilingon. Nanlaki ang mga mata ni Ariana. Noah? Hindi siya nagkakamali. Kahit mas payat na ito, magulo ang buhok at may malaki ng peklat ng paso na tumatakip sa kalahati ng mukha nito. Kilalang kilala niya pa rin. Noah, nanginginig ang boses ni Ariana habang pinagmamasdan ito. Noah, unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Hindi man lang lumingon ang lalaki. Nakatulala lamang ito sa bintana. Parang wala itong narinig at nakitang tao. Lumapit si Ariana. Noah, ako to? Wala siyang naaalala, sambit ni Helena. Ang anak ko, para siyang tinakasan ng katinuan sa trauma na pinagdaanan niya. Mata man niyang tiningnan ang mga mata nito. Parang wala nang natitirang buhay doon. Hindi niya alam kung saan ang galing ang malaking peklat nito sa pisngi. Parang paso. Naluluhan niya itong niyakap. Bakit ka naging ganito? Noah, sinong may gawa nito sa'yo? Kaya ka ba hindi nakabalik? Kaya ba hindi mo ako napuntahan? Walang tugon sa binata. Tulala lamang ito nang tumingin sa kanya. Parang hindi siya makilala. Napaupo siya sa sahig habang umiiyak. Niyakap niya ang mga binti nito. Kamamatay lamang ng anak nila. Tapos yon at malalaman niyang ganoon ang kalagayan ni Noah. Pakiramdam ni Ariana, pinapatay siya ng paunti-unti. Lumapit si Helena at inalalayan siyang tumayo. Marahan itong hinaplos ang balikat niya. Nakita namin siya ilang buwanang nakalipas. Mag-isang pagala-gala. Wala siyang maalala. Napatingin si Ariana kay Noah. Ano pong nangyari sa kanya? Napaluha si Helena. Hindi ko rin alam noong una. Ang mga taong kumupkup sa kanya, hindi rin alam kung anong nangyari. Para na lang daw siyang naglaho na parang bula. Nang makita namin siya, ganyan ang mukha niya. Marami rin siyang paso sa likod. Maraming parang mga hiwa. Kaya pakiramdam ko, pinahirapan siya ng sobra. Doon niya nakuha ang trauma niya. Hinaplos niya ang mukha ni Noah na may peklat. Nakatingin lang ito sa kanya, pero hindi nagsasalita. Para siyang kinikilala, subalit babalik lang ulit sa pagiging blanko. Sa investigasyon, nalaman nga namin ang mga nangyari. Hanggang sa nalaman namin na ikaw ang girlfriend niya bago mangyari ang lahat ng ito. At nalaman ko rin, ang ama mo ang gumawa nito sa kanya. Nag-utos siya sa mga tao na dakipin ang anak ko at pahirapan. Muli na naman siyang naluha.
Nanghihina ang kanyang mga tuhod. Gusto niyang isipin na hindi aabot sa ganoon ang kasamaan ng pamilya niya. Pero kung sa kanya nga ay nagawa, sa ibang tao pa kaya? Naalala niyang malamig na mukha ng kanyang ama nang palayasin siya. Kung paano siya nito sinaktan ng walang pakundangan. Unti-unti siyang napahagulgol. Kasalanan ko. Sorry. Kung hindi ko siya minahal, hindi mangyayari to. Hindi sana. Napaluhod na naman siya. Hindi niya kayang tingnan si Noah. Hindi niya kayang tanggapin ang nakikita. Lumuhod din si Helena sa harap niya. Mahigpit siyang niyakap ng ginang. Wala kang kasalanan. Alam ko, wala kang kasalanan. Kahit pamilya mo sila, pinahirapan ka rin. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang nagkasala, ang gumawa nito sa inyo. Hindi ikaw. Mas lalo lang umiyak si Ariana. Mga demonyo sila. Mga demonyo. Mas lalong tumindi ang galit na nararamdaman niya. Hindi na niya talaga palalagpasin yon. Gaganti siya kahit na ano ang mangyari. Sa tindi ng mga emosyon, nahirapan na siyang huminga. Ariana, tawag ni Helena. Pero umiikot na ang paningin niya hanggang sa unti-unti siyang nawala ng malay. Nagising na lang si Ariana na nasa isang silid na siya. Nasa facility pa rin at mukhang binigyan muna ng silid na pansamantala. Ariana, kumusta ang pakiramdam mo? Malumanay na tanong ni Helena. Napatingin siya rito. Okay lang po ako. Si Noah? Nasa kwarto niya. Nagpapahinga na. Mahina itong napabuntong hininga. Hihingi sana ako ng pabor. Tulungan mo kong maibalik ang anak ko. Hindi kita pipilitin dahil alam kong marami ka ring pinagdaanan. Pero pakiramdam ko, ikaw lang ang may kakayahang maabot siya. Marahang umiling si Ariana. Tita, hindi po ninyo kailangan na humingi ng pabor. Lahat po ng kaya kong gawin, gagawin ko para gumaling si Noah. Sasamahan ko po siya at hindi iiwan. Ngunit maya-maya, nag-iba ang ekspresyon ni Ariana. Bigla niyang naalala ang anak na hindi man lang nasilayan ni Noah. Unti-unti siyang napayuko at tumulo na naman ang mga luha. Pero namatay ang anak namin. Kamamatay lang po. Napatakip ng bibig si Helena. Ano? May sakit po si Athena. Naghanap po ako ng tulong. Pumunta po ako sa bahay namin. Nagmakaawa ako. Lumuhod pa ako. Pero pinalayas lang nila ako. Namatay ang anak namin. Namatay siyang hindi man lang nakilala ang daddy niya. Unti-unti na rin itong napaluha. Lumapit ito at marahang hinawakan ang kamay ni Ariana. Ang apo ko. Kawawang apo ko. Pasensya na kung nahuli ako ng dating. Hindi ko kayo natulungan. Mahigpit siyang niyakap ni Helena. I'm so sorry. Pareho silang umiyak. Siguro dahil ramdam din ito ang isang inang nawala ng anak. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti ring kumalma si Ariana. Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Ariana, huwag ka sanang magalit, sambit ni Helena. Sigurado ka bang anak ka talaga ng mga Valderrama? Natigilan siya. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon. Pasensya ka na, agap agad ni Elena. Masyado lang akong nagtataka. Kung anak kanila, bakit ganoon ang trato nila sa'yo? Tahimik na napayuko si Ariana. Hindi niya alam ang isasagot. Maraming beses na rin niyang naitanong yon sa sarili. Ngunit sa huli, iisa lamang ang alam niya. Alam ko pong anak nila ako, tita. Mahina niyang sabi. Never po akong nagduda. Kamukhang kamukha ko ang mommy ko. Maraming beses ko na pong narinig yon. Kahit sa mga lumang litrato, mas hawig ko nga po siya kaysa kay Sofia na kapatid ko. Napabuntong hininga si Ariana at inalala ang mga magulang niya. Siguro masasama lang talagang ugali nila. Simula bata kami, palagi po kaming pinaghahambing na magkapatid. Palaging kompetisyon, kaya parang hindi po kami naging magkapatid. Magkaribal ang ginawa nila sa amin. Ang daddy ko po, lagi akong ginagamit para ipamukha kay Sofia na kulang siya. Ang mami ko naman, laging si Sofia ang kinakampihan. Tumango si Helena. Ano ang balak mo? Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Gaganti po ako, tita. Igaganti ko po ang pamilya ko.
Kinuha nilang lahat sa akin. Pahihirapan ko rin sila. Paiikutin ko po sila. Ipaparamdam ko sa kanilang pakiramdam ng mawala ng lahat. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay dahan-dahang tumango si Helena. Yun din ang gusto ko. Hindi ako papayag na ganun na lamang ang nangyari. Kailangan nilang magbayad sa ginawa nila sa anak ko. Pati na rin sa inyo ng apo ko. Hinawakan nito ang magkabilang kamay ni Ariana. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Nandito ang pamilya ko. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Ako nang bahala. Napatingin si Ariana sa kamay nilang magkahawak. Buo na ang kanyang loob. Babalikan niya ang mga Valderrama na nagpahirap sa mga buhay nila. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagiging magulang ay hindi lamang tungkol sa paggabay, kundi pati na rin sa pag-unawa, pagtitiwala at pagtanggap sa sariling mga desisyon ng ating mga anak. Ang labis na paghihigpit, pagkontrol at pagdidikta sa landas na dapat nilang tahakin ay maaring magtulak sa kanila palayo at magdulot ng mga sugat na habang buhay nang dadalhin. Kung nagustuhan nyo ang part 1 ng kwento ni Ariana, abangan ang part 2 bukas.